Father God in heaven, we thank you once again, O Lord, for this time that you have gathered each one of us. And we just want, O Lord, to just humble ourselves before you as we listen to thy word. Lord, just meet the needs of your people, Father God. And hayaan mo lang yung banal na Espiritu ang kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Hide me behind your cross, O Lord, that your name alone be glorified and be magnified. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin, ganoon din po sa ating mga kapatiran na naka-join po online. And once again, welcome Sister Rose sa pamilyang Free Believers. Amen. So sabi kanina na ang salita ng Diyos o ang salita ng Panginoon, ang tinapay o ang bumubuhay sa ating spiritual. Kung ang katawan po natin ay pinapakain natin ng mga masasarap na pagkain upang ito'y maging malakas, upang ito'y maging matatag. Amen? Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Dahil po ang ating spiritual na buhay ay ito ang pinakamahalaga sa lahat ng binubuhay natin. Amen? Mahalaga rin ang ating katawan. Mahalaga rin naman ang ating, yung physical na katawan natin. But all the more, dahil ang buhay na ito, this body is just temporary. Pero yung buhay na spiritual natin, ayan po ay tutungo sa dalawang, yun ang mapupunta, either in hell or in heaven. Ayan. Kung narinig po natin yung mga testimonies ng mga kapatiran po natin na nag-graduate ng DTC, once again, congratulations. Thank you. Hallelujah. How about yung iba? Tapos na? Nakatapos na yung iba? O baka si Sister Rose, baka gusto niyong mag-enroll din. Ayan. So, sabi po dito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa the potter and the clay. Sinong nakaranas ng maglaro or humawak ng clay dough? Ayan. Ano ang texture ng clay? Malagkit? Soft? Sa mga nagbe-bake o gumagawa ng tinapay, di ba? Kapag hinuhulma natin yung dough, parang ganun lang din. Di ba yung dough, ikaw ang gumagawa ng shape, kaya ngayong mga tinapay natin, may dinagdangwa, makunada? May shape na dinagdangwa, may hugis na bilog, ano pa? May hugis na puso. Sino ang nag-shape nun? Yung tinapay ba mismo ang gumawa sa sarili niyang shape? Hindi. Kundi ikaw o yung nag-bake or the baker. So, sa atin pong pag-aaralan, atin pong tutunghayan or matututunan ang tungkol sa the potter and the clay. Sabi niya dito, Isaiah 64 verse 8. Unahin po muna natin ang book of Isaiah. Sabi niya dyan, Yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand. Hindi po sadya na nakilala mo ang Panginoon, hindi po sadya nandito tayo ngayon. Sabi niya dyan, si Lord, you are our Father. Siya ang ating tagapaglikha. Kasi sino ang lumikha ng langit at lupa? Ang Diyos. Amen? At kasama po tayo dun sa kanyang mga likha. We are the clay. Tayo yung clay na hinuhulma. Tayo yung clay na niluluto sa apoy. Diba, bago maging tinapay, ilalagay sa oven. Tama po ba? At sa oven, mainit po doon. You are the potter. Sino ang potter? Lord. Sabi niya dyan, we are the work of your hand. Kaya tayo ay nilikha niya sa kaniyang mga kamay. So hindi po pala, I remember when I was teaching preschool, ini-integrate namin yung Word of God. Ang tanong ko, sino ang gumawa sa atin? Who created you?
Tapos sabi ng isa, my mommy and daddy. Tumawa si John Lex, yung anak ni Pastor Janet, tumawa siya, no, it's God. Sabi niya. Sabi ng isa, no, it's mommy and daddy. Nagdedebate na sila. Kaya sabi ko, yes, God created your mommy and daddy. Okay? And through them, God created you also. Yun yung in-explain ko. Is it? Yes, even though if you ask your dad, kasi pastor din yung tatay niya. Kaya yun po, tayo po yung clay na hinulma ng Diyos. Doon po tayo sa Jeremiah. Book of Jeremiah, chapter 18. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Wag po tayong matutulog, huwag po nating tulugan si Jeremiah, ang salita ng Panginoon. Sabi niya dyan, Jeremiah is a prophet. At ito ang vision na pinakita sa kanya ng Diyos. Jeremiah, go down to the potter's house, and there I will give you my message. Pumunta ka doon sa bahay ng potter, at doon ibibigay ko sa iyo ang mensahe. Verse 3, so I went, si Jeremiah na ito. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. Nung pumunta na siya sa bahay ng potter, ano ba ang potter sa Tagalog? Mangbuburnay? Ha? Basta potter. And I saw him working at the wheel. Sino ang nakita niya? Sino yung nakita niya nung pumunta siya sa bahay ng potter? Yung potter, di ba? Kasi inutusan siya, sinabihan siya ng Diyos na pumunta ka. So imagine ourselves, we are Jeremiah. O sinasabihan ka ng Diyos, punta ka doon sa bahay ng potter's house, sa potter, ng potter. At doon ko sasabihin sa iyo ang aking mensahe. So nung pumunta ka doon sa potter's house, nakita mo yung potter working at the wheel. Diba may iniikot-ikot silang ganon para maging bilog yung hugis ng potter? Tama po ba? Okay, next verse. Basahin po muna natin. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Ngunit sabi niya dyan, yung pot na kanyang hinuhulma ay nasira mismo sa kanyang mga kamay. Sabi niya dyan, the clay was spoiled or nasira in his hands sa mismong kamay niya. So the potter formed it into another pot. So hinulma niya ulit, gumawa siya ulit ng bago, shaping it as seemed best to him. So shinake niya ayon sa kanyang gusto niyang shape. Okay, verse 5. Then the word of the Lord came to me. Ito na yung mensahe. Next, okay. O house of Israel, can I not do with you as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, O house of Israel, kasi yung mga Israelites, makasalanan, idolatry, nananampalataya sila sa kung ano-anong bagay, even sa mga material na bagay. So hindi nakafocus, nananampalataya sila sa Diyos, pagdating ng araw, iba na naman. Kaya sila ay makasalanan. Can I not do with you as this potter does? Hindi ko ba magagawa sa inyo tulad ng ginagawa ng potter na ito? Na tayo like clay in the hand of the potter, tulad ng isang clay sa mga kamay ng potter na yan, so are you in my hands. Katulad ninyo ang clay na yan, na sinishape ko, hinuhulma ko. Verse 7, nasusundan po ba natin yung kwento? If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down and destroyed. Verse 8, and if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned.
Verse 9. And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it. 11. Now therefore say to the people of Judah and those living in Jerusalem, this is what the Lord says, look, I am preparing a disaster for you and devising a plan against you. So turn from your evil ways, each one of you, and reform your ways and your actions. And last verse 12. But they will reply, it's no use. We will continue with our own plans. Each of us will follow the stubbornness of his evil heart. Sa kwento po na ito, sabi niya dyan, yung sinabi niya doon sa verse 7, so kung tayo yung clay na hinuhulma ng Diyos, yung buhay natin ay nakasalalay sa kanyang mga palad at kalooban. If any time I announce a nation or kingdom is to be uprooted, so hindi lamang po ito tumutukoy sa isang nasyon, sa isang lugar, or even, lalo-lalo na po sa atin as an individual believer, bilang isang mananampalataya at nakakakilala sa Diyos. Sabi po niya dyan, kapag sinabi ko na ikaw o isang nasyon ay maa-uproot or masisira, torn down and destroyed, ay mangyayari. Ano yung kwento ng kagabi na ang mga never mind. And if that nation I warned repents, pero kung yung mga nasyon o yung ikaw, isang tao na winawarningan ng Panginoon na mag-repent. Ano ang mag-repent sa Tagalog? Magsisi. Magsisi. Ayun po. Magsisi sa kasalanan, sa mga sa kasalanan. Sabi niya dyan, then I will relent. I-consider niya, sabi niya, or papawalang bisa o hindi na niya ipapatupad ang punishment ng isang makasalanan. Bagkus ay patatawarin niya ito if he repents. Sabi niya, pero, and if another time I announce that a nation or kingdom, pero ang isang, halimbawa, ang isang blessed nation ay maganda or mabuti, isang mananampalataya, halimbawa, ay ginagawa ang kalooban ng Panginoon o gumagawa ng mabuti, at ito ay gumawa ng hindi maganda or tumalikod sa Panginoon at gumawa ng hindi maganda, and if it does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it. Sabi niya dyan, look, I am preparing a disaster. Kaya sabi niya, now therefore say to the people of Judah, kaya sabihin mo sa mga tao na nasa tao ng Judah or sa Jerusalem, na ito ang bilin ng Diyos. I am preparing a disaster for you and devising a plan against you. So turn from your evil ways, each one of you, and reform your ways and your action. So may warning ang Diyos sa mga taga-Jerusalem, sa mga Judah, na turn from your wicked ways. Magsisi kayo at anong tawag doon? Magsisi at talikuran ang mga evil ways. Tapos sabi pa niya doon, at sundin, obey me, sabi niya. Then, each one of you, and reform your ways and your action. So, reform. Diba? Yung clay kanina na nasira, gumawa siya ulit, shinake niya ulit ng bago na ayon sa kanya. Sabi niya, the best according to His will or according to the shape that He wanted to do. Okay. So dito po, makikita natin, tulad ng nasabi natin, na ang may hawak ng buhay natin ay ang Diyos, ang Panginoon. Imagine tayo yung clay, ikaw yung clay. Wala kang ang clay,
kahit anong shape ang gagawin sa kanya ng potter, hindi niya pwedeng sabihin, ay, hindi ganito ang shape na gusto ko. Diba? Ang clay, ganon. At sabi niya doon, according to research, clay is chosen. Hindi basta-basta gagawa ka ng clay na kung anong soil lang dyan. It must be chosen well, ma-refine siya, para yung texture niya, di ba, walang magaspang na clay, soft siya at saka moldable. Kapag sinabing moldable, kahit anong shape ay pwede siya, na kahit gawin siyang star, gawin siyang tinapay, gawin siyang oblong, heart, kahit anong shape na paggagawa sa kanya ng potter ay maipapatupad or mangyayari. At yung potter na yon, mga kapatid, ay walang iba po kundi ang Panginoon, ang Diyos po natin, na siyang humuhulma sa atin, na siyang nagmumold sa atin, o kaya kaya may Jessa, kasi gano'n siya hinulma ng Diyos, kaya may Rose, kasi gano'n ang paghuhulma sa Kanya. Sabi sa salita ng Panginoon, we are all created wonderfully. Tama po ba? Wonderful. That's why each creation of God is wonderful. Sabihin mo sa katabi mo, you are wonderful. Yes. Wonderfully created or made by God. So, may 5 po tayong matututunan dito. Number 1, God is the sovereign potter. Just as a potter has authority over the clay, God has total control over nations and individuals. Kontrolado ng Panginoon ang Pilipinas. Kontrolado ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa nasyon. At ganun din sa buhay mo, kapatid. Amen. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kontrolado ka ng Diyos. Kontrolado ka ng Diyos. Kaya minsan, kinokontrol tayo ng Diyos kasi nga, siya ang gumawa, siya ang may likha sa atin. Amen. Diba kapag ikaw ang nagluluto, kontrolado mo yung timpla ng niluluto mo, tama? So, ganun din po. Ang buhay natin ay kontrolado ng Panginoon na siyang may likha sa atin. Kung anong magiging pangalan mo, ang mga magulang natin, ang mga nasa environment or naglikmot natin ay gamit or they are just but instrument na ginagamit ng Diyos upang mahubog ka na mananampalataya. Our leaders in the church, our pastors, yung mga kasamahan din natin mananampalataya, they can be used by God upang hubugin po tayo sa ating pananampalataya, sa ating tiwala, sa ating panalangin, mga ganon. So, Colossians 1:17. Colossians 1:17, ano po ang sabi niya dyan? Wait. Colossians 1:17. Colossians, in Him all things held together. So, He is before all things, and in Him all things hold together. He is before all things. Sa Kanya lahat. Kasi, sabi doon sa Psalms 24:1, God created the universe and everything in it. Kasama po tayo doon sa mga creation niya. Ano pa? Proverbs 19:21. It is the Lord's purpose that prevails. Okay, marami tayong plano sa ating buhay. Plano mong mag-asawa ng ganitong edad, plano mong magpayaman sa ganitong edad, dapat may car na ako, may sariling bahay na ako. Pero sabi niya dyan, doon sa binasa natin, Proverbs 19:21, pakibalik, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Aminin natin, ang dami nating plano, di po ba? Yes. Pero lahat po ba ng plano natin nangyari, natupad? Hindi pa. Or ni isa walang nangyari? Hindi pa. Katulad din ninyo, marami din ako naging plano sa aking buhay. Pero dahil ang salita ng Panginoon, sabi niya dyan, it is the Lord's purpose. Yung plano at purpose ng Panginoon sa buhay mo. Plinano mo ba talagang pumunta ng Hong Kong na magtrabaho? Plinano mo ba talaga na ngayon ay may asawa at anak ka na? Plinano mo ba talaga na yung amo mo ang magiging amo mo?
Walang nagplano na ang magulang mo ang magiging magulang mo. Tama po ba? Pero dahil sabi rin sa salita ng Panginoon na dahil sabi niya dyan, yung purpose. So marami pong bagay na sa kagustuhan natin na hindi akma o hindi tugma sa kalooban ng Panginoon. Ngunit kung ano po yung plano ng Panginoon sa buhay mo, yun pa rin at yun ang maipapatupad. Sa ayaw at sa gusto mo man. Katulad nung clay. Katulad nung clay. Amen? Isaiah 45 verse 7. Okay, para po... I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Mayroon nga yung kanta na the God of the God of the night is the God of the day. Oh, ayun. The God of the night is the God of the day. Because even day and night, God created it. So kung kaya kanyang hulmain upang maging mabuti kang tao, kung sumunod ka sa kanya, kung susunod ka sa kanya and follow Him, ay patuloy siyang mapiplease sa ginagawa mo. Mas lalo ka pang mahuhulma for a better person. Amen? Ngunit, kapag hinulma ka niya, tapos iba yung ginagawa natin, kasi God created man to worship Him. Amen? Ginawa po tayo ng Panginoon upang siya'y papurihan at gawin ang kanyang kalooban. Ngunit kung taliwas ang ginagawa natin sa kalooban pala niya sa atin, ay ang sabi niya doon sa kanyang salita, disaster will come. At ayaw naman po natin ang disaster, tama po ba? Amen. No. Ayaw natin ang disaster. Number 2, the clay is spoiled. The clay is spoiled. Doon yung nasira na clay sa kaniyang hand. Sabi niya dyan, many times, we people, we are lacking discipline when it comes to sa ating pananampalataya sa Panginoon. Spoiled means lack of discipline. Judah, during this time, is the spoiled, hardened clay. Matigas ang kanilang puso, hindi nakikinig sa Diyos. That has become worthless due to idolatry. Kaya sila, when Moses brought them out from Egypt, di ba hindi nila nakita o hindi nila natungtungan yung promised land na sana yung lugar na pupuntahan nila. Hindi sila nakarating doon. Only Joshua and Caleb. Kasi sabi niya dyan, their hearts were hardened. Naging matigas ang kanilang ulo, hindi sila nakikinig sa Diyos. Yet God desires to reshape them rather than discard them. Ngunit sabi niya, kahit gano'n na naging matigas ang ulo ng mga tao, or sabihin natin tayo, kahit matigas minsan ang ating ulo, ay nire-reshape pa rin tayo ng Diyos. Kasi it is His desire to reshape us, na baguhin po yung puso natin. Amen? Kaya nga yung nasirang clay, di ba? Sabi niya dyan, He reshaped it again and formed it to His best. Kaya yun po, nire-reshape ka ng Panginoon ngayon to be the best person that He purposed. Hindi sadya na nakilala natin ang Panginoon na siyang tagapaglikha natin and Savior natin. Kaya, you congratulate yourself and your neighbor kasi nandito tayo. Oh, congratulations! Hindi lang po graduate ang Congratulations, you're here. Hindi lang po graduate ang Yun. Yan. Pagpunta pa lamang po natin dito is malaking bagay na po yun sa Diyos. At alam ko po nagagawa ang Panginoon ng malaking bagay sa buhay natin. So God decided to reshape us, to reform us, sabi nga sa binasa natin, to mold us. And we are just but clay na dapat magpamold sa kagustuhan niya. We must be moldable. Amen? As Ezekiel 36:26.
Ano ang sabi niya dyan? I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Tapitin mo nga yung katabi mo kung matigas. Matigas ba? Oo. Haan. So sabi niya dyan, ibibigay niya ang bagong puso, ang bagong buhay. And put a new spirit, bagong espiritu. Kasi yung puso natin ay ibang espiritu ang nandito before. Bago natin nakilala ang Diyos ay ibang espiritu, espiritu ng kaaway. Kaya nga matigas kasi espiritu ng kaaway. Ngunit, kagustuhan niyang baguhin yung puso natin, yung buhay natin at ibigay sa atin yung espiritong galing sa Kanya. Our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. At anong espiritu? Espiritu ng Diyos. Ano pa? Ang sabi niya siya, I will remove from you your heart of stone. O alam niya na matigas ang puso natin. Kaya gusto niyang tanggalin. Gusto niyang baguhin at ibigay yung akma, yung kagustuhan niyang puso na manampalataya sa Kanya. And give you a heart of flesh. Ano ba ang karakteristik ng flesh? Ito. Malambot. At kapag malambot yan, madaling pumasok ang salita ng Panginoon. Sino ang nakakita ng palayan na tigang? Palayan. Rice field. Amen. Di ba pag tigang, anong tawag nila sa atin doon? Bangkang. Yung bitak-bitak na siya. Very matigas yun. Try. Di ba? Dry at may bitak-bitak. Kaya mo bang taniman yun ng palay? Di ba? Hindi. No. Mamamatay ang palay. Ganun din po ang puso natin. Kapag ganun ang puso natin, agtal-talbog lamang yung salita ng Panginoon. Hindi pumapasok. Pero kapag yung puso natin ay soft, di ba? Kapag soft yung may tubig na siya, at saka kapag itunod mo yung pagay, ay papasok siya. So ganun din po yung puso na gusto ng Diyos. Kaya hinuhulma tayo. Kaya minsan, yan, yung paghuhulma ng Panginoon sa atin ay minsan masakit. Ikaw nga ang ganun mo ang clay. At tayo yung clay na iniikot-ikot, ginaganyan-ganyan. Di ba masakit? Hindi lamang po yun mga kapatid. Nilalagay sa oven, mainit. So we will go under trials, problems, ano pa, pagsubok. Pero habang nasa pagsubok ka, doon pala naluluto upang paglabas mo sa oven, ay, wow, beautiful pot. Meron ba kayong pot na hindi naluto sa oven? Hindi maganda, hindi matibay. Pwedeng it will stand for a day, pero it will not last for months or years. Ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Upang sa pagdating ng pagsubok natin, ay nakatayo pa rin tayo. Amen? Nandiyan pa rin po tayo na nanampalataya sa Kanya. Another one, Hebrews 12:5-6. Hebrews chapter 12, verse 5-6, sabi niya, and you have forgotten that the word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline. Make light means huwag nating hantayungin, nalagkanan. Huwag nating, ano yun sa Tagalog? Gaanin. Huwag nating, yun. Do not make. And do not lose heart when He rebukes you. Oh. So the rebuke comes from the Lord. At ginagamit niya ang kanyang ang bawat isa, even material thing can rebuke us. Na ipaparemind tayo sa mga bagay na hindi maganda o dapat nating ma-realize sa buhay natin. Yan. Do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Verse 6. Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Punishes everyone He accepts as a son. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, God loves you. God loves you, Manang.
Tulad ng isang ama or ina sa kaniyang mga anak. Sino ang magulang dito? O paano nyo disiplinahin ang anak? Lahat ba ng ginagawa ng anak nyo ay mabuti? Or kagustuhan ninyo? Di ba? Hindi. Tayo din mga anak. Alam natin sa sarili natin na hindi lahat ng bilin o sinasabi ng magulang natin ay nagagawa natin ng maayos. Ginagampanan natin ng tama. Amen? So, in spiritual, ganun din po. Na kapag mahal ka, dahil mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon, kaya kagustuhan niya, kalooban niya, na disiplinahin tayo, na ma-refine tayo, matanggal yung impurities sa puso natin, matanggal yung hindi kaaya-ayang pag-uugali, pananalita, matanggal even tao na hindi nakakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya, ay tatanggalin niya upang makapag-focus ka, upang makapag-concentrate ka sa kanyang kalooban at sumunod sa kanya lamang. Pero kung tao ang sinusundan natin, ay it will not last. Revelation chapter 3 verse 19. Revelation 3 verse 19. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ayan. Ang sabi na dyan, so be earnest and repent. Alam kong kahit tayo ay mananampalataya ay may mga pagkukulang pa rin. Let us repent those things na patuloy na naghihinder or nakakapagbigat or anong tawag doon? Nagiging hadlang upang makilala natin ang Diyos na buhay. Okay, number 3. Okay, so first, God is the sovereign pattern. Number 3, the clay is spoiled. Tayo yung spoiled clay. Tayo yung nasirang clay na kaniyang hinuhulma muli, rin-reshape nang naaayon sa kagustuhan niya. Pangatlo, repentance changes the outcome. Diba? Sabi niya doon, if a nation turns from evil, God will change His plan, punishment. But if a blessed nation turns to evil, God will withhold the good He intended. Diba ang magulang kapag sumusunod sa kanya yung anak niya ay may reward? Tama po ba? Or pinapunish ninyo ang anak na masunurin? Hindi. Even sa classroom, kahit naman siguro tayong mga anak, when we do and obey our parents, they give us reward. Right? But if we disobey, di ba, napapalo pa tayo. Ay, wala kang baon. Wala kang sapatos ngayong taon kasi hindi ka sumusunod. There is punishment. But the punishment, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo mahal ng ating mga magulang. Bagkus yung gagamitin niya yung punishment na yun upang tayo ay ma-realize natin yung kamalian natin at we will repent, mag-ask ng forgiveness, and again, we will be restored sa reward or the blessing of the Lord. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya dyan, pero kapag, okay, 2 Chronicles 7:14, kapag tayo po ay humihingi, if we repent from our sins, ang sabi ng Panginoon po dyan, He will forgive our sins and will heal our land. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Kapag nagkasala ka sa nanay mo, sa ating mga igorot na papractice na rin yung sorry mama. Sorry mama, takas doon. Diba? Hindi ibig sabihin na dahil tayo ay igorot, hindi na tayo marunong magsabing I love you or I am sorry. Ay walas nung kinitang lang, the way we say sorry is through our action. Na ayun, magiging masunurin ka na. But sabi niya dyan, turn from our wicked ways, then will I hear from heaven. Okay. Kung ang Diyos nga ay nagbibigay or nagpapatawad, sino ba tayong mga tao pang hindi magpatawad? Amen? So, God forgive us if we just ask for forgiveness. And, sabi niya dyan,
He will heal their land. Okay. Ano ang heal their land? Hindi lang po ikaw, pati po yung pamilya mo po ay pwedeng i-bless ng Panginoon. Amen? Acts 3:19. Okay. Because of, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So, walang pagpapatawad kung hindi natin hihingin. Kailangan natin hingin sa Kanya ang pagpapatawad upang ibigay niya ito. Amen po ba? So, sa Panginoon, walang wadas nung walang nasa isipan. Kailangan nating sabihin. Kailangan mong gamitin ang bibig upang humingi ng kapatawaran sa Kanya. Okay, last, 2 Peter 3:9. Kagustuhan rin po ng Panginoon na hindi tayo ma-perish, hindi tayo masira. So the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka masisira. Hindi ka gustuhan ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno, tama po ba? Hindi ka gustuhan ng Panginoon na mawala ka sa presensya niya. Hindi ka gustuhan ng Panginoon na masira tayo, masira ang kinabukasan, katulad din ng mga magulang. Sinong may magulang ang gustong masira or mawala sa landas ang kanilang mga anak? Kaya ang iba nasa Hong Kong upang maibigay yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kapatid, pamangkin. Yun, because they want them to have a better future. Amen? Amen. Sabi niya dyan, but everyone, gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin ay magsisi sa ating kasalanan upang maibigay sa atin yung reward na inaasam natin. So, ayun po. Magsisi po tayo sa mga kasalanan natin. We turn from our wicked ways. Talikuran na natin yung old self natin dahil hinurma na tayo ng Panginoon sa bagong buhay, sa bagong tayo. Amen po ba? Number 4, God is hands-on. He is actively working in the lives of His people. Kaya nga sabi natin kanina, God is in control. Inaalaw niya ang mga shaping storms to remove impurities in our hearts. Inaalaw niya ang trials upang matuto, upang, even trials hindi lang to overcome. Even in trials and problems, tinuturoan tayo ng Panginoon na matanggal yung pride sa puso natin, matanggal yung unforgiveness sa puso natin, matanggal yung unkind heart sa atin, matuto tayong makontrol ang sarili natin. The fruit of the Spirit, yun po yung gusto niyang i-refine sa buhay. And it will be done through trials and problems. Hindi lang po sa mga masasaya at magagandang pangyayari sa buhay natin tayo natututo. Minsan kasi, kapag masaya ang nangyayari sa buhay, parang wala na ang tawag doon, walang nababago sa atin. Thank you lang tayo ng thank you, masaya lang tayo lagi. Parang hindi na tayo na-refine kasi everything is going well in our life. That is why He allowed the shaping storms. Hinahayaan niya. And through on the palm of His hand, He allowed us to undergo trials in order for us to be disciplined and to be molded. Amen? Amen. Allows. Okay, so Philippians 2:13. God works in us to fulfill His purpose. Yun. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. God is, ano yung kanta? God is working in me. Also yun eh. Working on me. He makes me what I want to be. Ituro nyo nga yun sa amin mamaya. Lagi pag naririnig yun nung bata pa ako. God is working in your life. O sabihin mo sa katabi mo,
God is still working in you. So, ibig sabihin, yes, ibig sabihin mga kapatid, habang tayo ay may buhay, nagtatrabaho at tinatrabaho tayo ng Panginoon. Amen? Kumikilos siya sa buhay natin to fulfill His purpose. Sabi niya dyan, His good purpose. Wala namang hindi magandang purpose ang Diyos sa buhay mo, pati magulang mo. Di ba? Walang hindi magandang purpose ang mga magulang natin sa atin. And 2 Corinthians 4 verse 7 to 12. Okay. God carries us, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Amen. Verse 8. We are hard-pressed on every side. Hard-pressed on every side, but not crushed. We might be pressed, mapuspusan ka, but you will not crush. Perplexed, but not in despair. Verse 9. Persecuted, but not abandoned. Oh, na-experience niyo po ba ang mga yan? Struck down, but not destroyed. Oh, may bagyo. Pero hindi ka masisira. Verse 10. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Si Jesu Cristo, napalo-palo ng ilang beses. Kung siya na-overcome ngayon, we should have to. Amen? We always carry, okay, next, verse 11. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may be revealed in our mortal body. Next. 12. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Yung physical na pagpalo kay Jesus Christ, in the spiritual, may mga pagpapalo man sa atin spiritually. May mga pains, may mga kahirapan, may mga sakit, groaning and mourning in our life. But it does not mean to say na hanggang dun ka lang, na hanggang dun lang ang kayang gawin sa'yo ng Diyos. He will make a way for you to overcome and to move out from that situation. If we only trust, obey, and be faithful to Him. Amen po? We just allow ourselves, our heart, our minds, to be refined and molded by God. At doon makikita natin, hindi lang pagpapala sa sarili mo, even to your amo. Amen? Sa workplace, sa employment, even to your very own family, ay makikita mo kung gaano kikilos ang Panginoon sa buhay nila. Okay, sabi ni Bishop Rachel, so ito yung isang naalala ko na sinabi niya sa akin, don't worry, you are in good hand. So if we are in God's hand, we are in good hands. Amen? Amen. May I repeat that? If we are in God's hand, we are in good hands. Amen. So ibig sabihin, hindi ka masisira. Pero kapag wala tayo sa hulmaan at sa mga palad, sa mga kamay ng Diyos, sigurado kapatid, masisira ka. You are not in good hand. Tanging sa kamay lamang ng Diyos tayo dapat naroon upang masabi natin the purpose of God in our life is being fulfilled. So kung wala tayo sa palad ng Diyos, we are not in good hand. Amen? Amen. Okay. Patingin ng mga kamay po natin. Okay. Oh, be careful, little hand. What you touch. Anong hinahawakan ng kamay natin? Oh. Saan natin ginagamit ang kamay? Clap, dance, praise, pray, magtrabaho, di ba? Challenging nga, nakikita ko kung gaano kayo gumagalaw dito sa Hong Kong. Ang bibilis ninyong gumalaw, kaya pala ang bilis ng oras dito. Yes. Nakaka-encourage na, ay sana gano'n din ako, kabilis kumikot.
Wala pang 1 second, nakaikot na ng 360 degree. Amen? Kaya kayo binibless ng Diyos dito sa Hong Kong. Amen? Amen. Hindi lang naman sa Hong Kong. Sa lahat. Sa lahat, bawat isa na nananampalataya. Okay? Pang-lima po na matututunan natin, stubbornness leads to ruin. Yung katigasan ng ulo natin minsan ang siyang sisira din lang sa atin. Hindi ka sumusunod eh. Eh bakit ka i-reward ng nanay at tatay mo kung hindi ka sumusunod sa kanila, di ba? All the more na pag may hihiling ka, hindi nila ibibigay kasi hindi ka sumusunod. Following our own will or plan instead of God's plan destroys us. Oh, naalala ko na naman yung sinabi ni Tatang Bishop. If you insist on your will, it will be ruined. Alam nyo kasi ang plano nating mga tao, walang-wala yan sa plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? We can never fathom the plan, the wisdom of God. That's why one also that we should pray is to give us that wisdom, to impart, to have that wisdom upang maintindihan natin yung kalooban, upang maintindihan natin, sabi niya sa kanyang salita, you never understand now what I am doing, but later you will. Hindi ko man maunawaan ngayon ang ginagawa ko sa buhay mo, sa ginagawa ko sa pamilya mo. But in the future, doon mo malalaman, doon mo maiintindihan, kaya pala ako dumaan sa ganitong amo, kaya pala ako dumaan sa ganitong experience, kaya pala inalaw ang trial na ito sa akin. Dahil sa ngayon ay doon mo makikita kung gaano ka pinatibay at pinatatag ng Diyos. Amen? So, stubbornness leads to ruin. Let us not allow ang matigas na puso, ang matigas na ulo, ang siyang sisira sa atin. Sabi ng isang kapatiran natin doon sa Baguio, si kamot lang ti mga aramid. Ikaw din lang ang gumagawa ng pakadadaon ng ikasisira mo. Totoo po yun. Kasi kung hindi nga naman kalooban ng Diyos, bakit mo pa ipipilit? Amen? Pero kung kalooban ng Panginoon, yun ay makakapagbigay ng peace. There is comfort. There is blessing in doing such. In the book of Deuteronomy, kung nabasa nyo yung sa the reward, the blessing of obedience, and the punishment or the curse in disobeying. So disobedience, there is curse. Obedience, there is blessing. Amen. Proverbs 28:14, second to the last verse. Proverbs 28:14, blessed is the man who always fears the Lord, but he who hardens his heart falls into trouble. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang magmatigas. Huwag kang magmatigas. Huwag po tayong magmatigas. Yun nga yung sabi ko, as I kept resisting. Dahil kapag nire-resist natin, walang nakikipag-tag-off war tayo sa tawag or sa sinasabi ng Diyos. Walang mangyayari, ikaw din lang ang matatalo. Pero kapag patuloy tayo sa Panginoon, ano yung laging sinasabi ni Bishop Evelyn? Walang manlulugi Sa panahon. Tunay na panindigan sa Diyos. Amen. So reminder, these are just but reminders. Okay, and for our conclusion, maaaring memory verse po natin lahat ito, Jeremiah 29:11. For I know the plans, basahan po natin lahat. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabihin mo sa katabi mo, Amen. 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 Nag-amin po tayo doon. Amen. The plans to prosper us, not to harm us, to give us hope and a future. However, we have to also do our part. Just trust in the Lord, be obedient,
manalig, magpakatatag po tayo, magtiwala po at maging tapat po tayo sa ating pananampalataya. Amen? Amen. So, yan po, magandang hapon. Let's pray. Father God in heaven, we thank you once again for thy word that reminded us, corrected us, O Lord, and rebuked us, Father. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun ay patuloy ka namin sundin, patuloy namin gawin ang nakakalugod sa iyo, Father God. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Thank you po sa amin.